Pangigi! Baba! Down, bilis! Luba! Ayos! Biskin lang yung tama. Alright, another spear fishing trip. Sama ko si Nick. Nick kami ngayon. Siyempre yung promotor na naman ng ano na to. Promotor ng trip namin, nasa bangka na. Usap ka kasandi. You know, pulpak agad yung bangka. Pag si Blue Jay kasama mo, mas marami yung gamit kaysa sa tao. Camping gears pa lang, lubog na yung bangka namin. Ay, punta kaming Cagbulo Island. 2 days kami doon. Natin kung ano yung mangyayari na naman. Let's go. Wow! Nakadalawang bote pa kami bigla eh. Ay, magsag! Ay, wala na yung babas ngayon eh. Babas na ito eh. Alright, nandito na naman kami. Paboritong isla, Cagbulo. Same spot, pero different spiro na naman yung kasama. To, promotor na lahat. What's up mga kasanbi? Mga kaspat na rin dito. Dami ko na nadala dito, pero si Bugay, first time. So si Nick, pangalawa mo na Nick, no? Oo, pangalawa na. Gamit namin. Overnight lang kami dito. 2 araw, isang gabi. Tapos after namin mamana, diretso na kami Puerto. Sana may madala kami papunta ng city. Tingnan natin kung ano ibibigay sa atin dito ng dagat. Maganda yung panahon. Sobrang kalma. Walang hangin, pero hindi rin maganda kung walang hangin or walang agos. Medyo hindi active yung mga pelagic niyan, mga malalaking isda. Pero hopefully makadali kami. Sana makakuha. May kalma pa yan, di ba? Hindi lang sure. Pero parang Kasi pahabagat na yun eh. amihan. Ay, paamihan eh. Okay, first dive. Afternoon dive na to. Nagpahinga muna kami ng morning. Andiyan yung araw. Yung water condition natin. Sobrang flat. Ganda, maganda. Napaka-glassy ng vision. Ewan ko lang sa malalim. Sana ganun din. Sa ngayon, i-enjoy muna namin yung magandang panahon. Alright, nandito na kami. Naglatong pundo ito. Ito lang. First spot. Sa gilid lang kami ng Cagbulo. Let's go! Okay, tara, ikwento na natin tong kaganapan sa aming weekend spear fishing trip. So, first dive, usually warm up,
dito na punta agad ako sa kanto, kaya gumitna lang muna ako para magpasingaw kasi medyo masikip pa mag-equalize. Usually naman yung mga pelagic nasa gitna lang yung lumalangoy. So habang nag-warm up, nasa mid-level lang ako ng lalim ng dagat. Habang sumisipat-sipat, yun, nagpapa-activate ng diving reflex. Andyan lang sa tabing kasama ko si Nick. Itong araw na to, wala kaming naramdamang agos. Sobrang kalma talaga ng dagat, kaya hindi na kami nag-expect ng mga pelagic. At nung nagmamaw-mode na yung katawan ko, activate na yung diving reflex, nakakaabot na ako sa bottom. Ito yung naging first fish ko, isang rabbit fish. Medyo matamlay talaga yung spot, walang agos, kaya hindi na kami masyado nag-expect ng pelagic. So talo-talo na kung ano yung mga decent size at masarap maging dinner mamaya na isda, kukunin na namin yan. Pumunta na ako dito sa dulong part ng spot kasi wala na talaga kaming namataang magandang target doon sa medyo kalaliman. Eto, goatfish. Talo-talo na. Pang ulam-ulam na lang muna yung aming iniisip na target. Kaya lumipat ako ng spot na dito sa kababawan. Baka meron namang decent size na mapang-ulam namin ngayong araw na to. So, isang goatfish ang aking pangalawang huli. At eto guys, meron akong naispatang luba. Nakaharap siya sa akin yan. Nung dinive bomb ko, bigla na lang siyang pumasok dyan sa bato na yan. Hindi ko na pinilit dumire-diretso sa baba kasi alam ko namang naandyan lang siya sa bato. So, nag-resurface na lang ako at nag-ipon ng lakas, energy, ng hangin at makapagplano for my second dive. Dito sa second drop ko, nagbawas na ako ng load ng gun para maiwasan ko na mag-stuck yung shaft dun sa bato kung sakali man. Kaya nag-isip na ako ng plano kung saan ko siya sisilipin. At nung napansin ko na mas maganda yung angle ko dito sa likod ng bato, doon na lang ako nag-umpisa para hanapin siya. At luckily, sakto namang pagsilip ko sa butas na to, naandun siya at nakatalikod sa akin. Para bang nag-aabang siya dun sa kabilang butas na dun ako sisilip. Kaya nagkaroon pa ako ng time para hanapin yung ulo niya at dun ko i-aim. At yon, sigurado naman akong tinamaan siya. Kaya tinry ko na siyang hugutin agad. Nanlalaban, malakas to kasing isdang to. Mukhang malawak yung bahay niya dun sa ilalim. Kaso nga lang, etong butas na to, medyo makitid na. So, feeling ko hindi siya kakasya. Kaya nag-resurface muna ako. May good holding shot naman yung nagawa. Kaya magre-relax muna ako at mag-iisip ng panibagong plano. After ko magpahinga, nag-dive ulit ako at naisip kong tumingin sa kabilang side ng bato kung meron bang mas malaking exit or butas na pwede kong pagdaanan sa kanya para mailabas ko siya. Kaso mukhang negative talaga. Dito talaga ako pumunta sa kung saan ko siya tinamaan at chinek ko nung medyo malinaw na yung visibility. Chinek ko kung gaano kalaki yung butas or kakasya ba talaga siya kung hahatakin ko ng persahan. Kaso nga lang, mukhang hindi pa, malabo pa sa pananaw ko, sa perspective ko na may lulusot ko siya doon.
bumaba ulit ako para mag-attempt na i-reposition siya, mailusot ko man lang yung buntot or yung ulo dito sa makitid na butas para magkaroon ako ng konting tsansa na magkasya siya doon sa makitid talaga na butas. Malakas pa yung isda ng lalaban kaya nahihirapan din akong i-position siya kasi hinahatak niya rin, naghihilaan kami. Ngayon, nakakaramdam na ako ng pagod ng mga time na yan kaya mukhang kailangan ko na talagang magtawag ng backup. I need backup. Woo! Dahil bilis! Luba! Tinamaan mo? Ha? Malaki? Malaki, hindi ka magkasya sa butas. Maganda siguro yung second shot siya bago hatakin. Mabibitos na yung ano eh. Mabibitos na yung shaft. Kalabo kasi sa loob. Pinapalinaw-linaw ko pa. Time check guys, nasa bandang alas 5 na to ng hapon kaya padilim na, pababa na yung araw kaya limitado na yung aming oras. Unang rumisponde si Bugay at maya-maya rin dumating na rin si Nick at pinasilip ko muna kung ano yung sitwasyon sa ilalim para makapagplano kami ng maayos. Planuin mo muna. Planuin mo muna. Try mo siya i-second shot sa may bandang buntot. Yung buntot lang yung nakalabas eh. Dito ko siyang tinawakan. Flashlight mo muna. Tignan mo muna yung sitwasyon. Kasya? Dino? Nakasya, bandang ulo mo yung tama. Kaya nga, yung buntot yung nakalabas eh. Nakatiyaya na siya ng ganun. Patay na? Patiyaya na. Second shot ko ulit. Second shot mo na lang para atakin mo yung isang, yung sa ulo banda yung atakin mo na shaft. Yung sa ulo banda o yung sa buntot. At this time, meron na kaming naisip na plano. Kailangan namin siyang itagilid or humiga yung isda para lumusot siya dun sa manipis na butas. Para lang siyang credit card na isa-swipe mo dun sa butas na yun. Kasya ba sa butas? Ha? Kasya siya? Kasya siya. Pahiga lang no? Makapahinga lang ako maayos. Kaya ko yung ano yan ng ano. Isang babaan lang. Ito ba? Ha? Try ko ha, try ko. Kirahin ko pa? Di na. Dito sa attempt na to, naging confident na kaming puwersahin siyang hatakin dahil ayun na nga, nagkaroon na ng second shot. So, hold na namin yung isda at kaya na namin siyang i-reposition ng puwersahan.
kung makikita nyo dito yung katawan ng nagda-dive, persahan na talaga yung hila dun sa isda. Ang problema kasi namin is buhay pa yung isda, so pag hinihiga namin siya, bumabalik siya ng tayo. At dito sa attempt ni Bugay, medyo nakaumang na yung ulo ng isda, siguro nang hina na rin. At ayun, nung penwersa niya ng hilain, finally, nailabas din namin yung luba or marbled grouper. Ayos! Our huli for today, for today's video, with Nick and Bugay, luba, malaguno, at kung ano-ano pa. Matamlay pero hindi na masama. Hindi na masama. May pang-ulam. Hindi na masama. May pang-ulam na. Bawi ulit bukas. Dami nun, oh. Ito lang yan. Sinigang na malaguno. Luto ng jobfish, goatfish, may halong pork. Wow. Wow! Sinabawang malaguno. Huli ni Nick. What's up? Let's go! Luto ni Bugay. Tara, tara, kain. Dami ko. Para sobrang sa asin na. Paksiw. Fair weather pa rin kami ngayon, pero medyo maulan lang. Pero okay lang kasi kalma pa rin yung dagat. Sana hindi lumabo. Okay naman yung dive namin kahapon. Nakakuha kami ng luba. Ganda ng teamwork namin. Nahirapan ako kasing kunin siya sa bato, pero at least andyan yung mga tropa natin na Spiro. So ngayon, isang spot lang kami, half day lang, tapos uwi na kami. Kasi babiyahe pa kami papunta ng city. Let's go. Wait lang. This time, dalawa na lang kami ni Nick magda-dive. Pahinga na si Bugay. Isang spot lang kami. Let's go! Kita tayo sa dagat!
Dito na kami ngayon sa aming spot. Morning dive lang, kalahating araw lang kami. Then uwi na, magla-lunch muna kami dun sa campsite. Tapos uwi. Kasama ko si Nick. Nick, duho muna kami. Kasi si Bugay mukhang solve na sa dive niya kahapon. Maulan, magalaw yung tubig. Sana may current, sana may agos para kahit papano active yung pelagic. Kasi kahapon wala talaga kami nakita, wala kami namataan. Pero meron naman kaming huli. So tara, lusong. Let's go. Okay, second day na namin. Sa araw na to, dalawa lang kami ni Nick yung nag-dive. At medyo lumayo na kami dun sa isla. Mga 15-minute boat ride. But same spot pa rin dun sa mga nagiging bisita ko. Dito ko pa rin sila dinadala. Paborito ko rin talagang spot to. Sa katunayan, ito, naghahanda pa lang ako mag-dive. May nagpakita na agad. Isang tangige. Medyo ma-action to. Paangat na yung camera ko niyan sa sobrang madali ko mag-dive. Tinira ko na lang. Hindi ko na kasi siya naabot. At ayun, doon siya pumunta sa direction na yon. Forward lang siya sa direction ko. Na, luckily, naandun din si Nick ng mga time na yan. Nick! Woo! Woo! Tangigi! Baba! At habang ina-assemble ko ulit yung aking spear gun dahil tumira nga ako, unti-unti na rin ako nag-forward papunta dun kay Nick para kahit papaano kung sakali man ay makapag-responde ako or makapag-assist ako sa kanya. At eto na nga, hindi na tumagal at humingi na siya sa akin ng second shot. Kaso, wala! hindi pa ako nakakapag-reload ng gun. At sa nakikita ko, medyo mababa yung tama niya dun sa isda, nasa tiyan. Yun pa naman yung part na malambot lang sa kanila, na madaling mapunit. Kaya mataas yung chance na makawala itong isdang to. Pero sa kabila ng lahat, kumakalma pa rin ako. Hindi ako nagmamadali. Isda lang yan, kalma lang muna tayo. Kahit gusto ko nang bumaba, gusto ko nang mag second shot para ma-hold na namin to. Pero dapat may preparation pa din. At eto na nga, sobrang taranta ko na din. Napatay ko pala yung camera. Na second shot ko na siya. Hindi ko na siya na-record, na-videohan. Ito, nahuli namin yung tangige. Yan yung first fish namin. Sa second day namin. First dive pa lang yan. Okay, moving on. Nung na-secure na namin yung tangige, may nakita akong coral trout sitting pretty dito sa seabed. Kaya yun, napakadaling target nito. At yan ang aking naging second fish. Or naging second fish namin ni Nick. At dito naman sa dive na to, may nakita akong isda sa ilalim ng bato. Ayan. Ang problema, nabitas. Hindi maganda yung pagkakatama. Dito sa coral reef na to, positive ako laging may laman to. Last time, dito ako nakahuli ng kanlay. May nakita rin akong lapu-lapu. May nakita rin ako ditong malalaking sweet lips. Buti na lang, sumunod sa akin si Nick at nag-tandem kami sa bato na to at naging productive naman yung aming dive. Nabitas ba? Ha? Sweet lips? Ha? Oo. May kanlay dyan, dalawa? Naka-profit ka balik. Oo nga. Bahay nila yan eh. Dyan kayo tinanting lagi.
Nagpalitan na kami dito ni Nick ng silip sa bato at palitan kami ng dive light kasi isa lang yung dive light namin. So itong approach ko na to, nakita ko na yung kanlay na pumasok sa butas na to, kaya sinuguro ko na naandun talaga siya. At ayun, nakakuha naman tayo ng isa. Kanlay or Maori sea perch, isa sa mga pinakamasarap na sabawan na isda. Kaya mahirap din siyang hulihin at syempre worth it naman kung makakuha ka. Lumabas ah? Nung pagkatira ko ng kanlay, mukhang naspook na yung mga malalaking isda sa ilalim. Nagsialisa na dun sa bato. At nung dinive ulit ni Nick, wala na siyang nakita. Kaya mukhang babalikan na lang namin ulit to sa aming mga susunod pang spear fishing trip. Makikita niyo yung video ko kanina. Unang baba ko palang sumalubong agad yung tangigi. Ang problema, hindi ako sanay sa fins na mahaba. Kasi tinesting ako yung fins ni Bugay. Hindi na siya nag-dive. Habang hinahabol ko yung tangigi, nagbabanggaan yung fins ko. Pinilit ko na lang siya tirahin. Tapos, siyempre nakawala na. Hinanap ko si Nick. Ginawa ko yung attention niya. Is, naging aware siya na may tangigi sa baba. Pagbaba niya naman, may isa pang tangigi rin lumapit sa kanya. Ay, ito na yun! Dati. Sakto kasi nagkaagos, no? Hindi may hangin. Ano? May 5 kilo rin talaga ito. Ayos. Hindi nagkaagos. Isang wall. Pack up guys. Uwi na kami. Solve na. Solve na ang weekend. Yeah. Siguro na. Baka maging highlights ka ng video ko. Uwi na kami Puerto. Meron na kaming bit-bit na luba at tangigi.